Ikinumpisal sa amin ni Teresa, ipinaampun din daw niya ang bunso nilang si Greg sa isang kakilala at Ron Gerald na raw ang ipinangalan ng mga kumupkup dito. Kwento pa ni Teresa, ang mabigat na kamay ni Mang Reynaldo ang dahilan kung bakit siya nagdesisyon na lisanin noon ang Olongapo. Naiwasan man daw niya ang kamay na bakal ng kanyang kinakasama, hindi naman niya nagawang ilagan ang bigwas ng kahirapan sa kalunsuran. Hanggang sa nagkasakit si Ron Gerald, hindi ko expected na magkakaroon ng ganun. Nilalagnat na, may sakit, may tama na sa baga at may tama pa sa balakang. Kaya't napilitan daw siyang ipaampon ng anak, kesa naman daw walang kalaban-laban na mamatay ito sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa tuwi-tuwi na, nakakausap at nabibisita naman daw niya si Ron Gerald sa kinalakhan nitong pamilya. Matapos ang ilang minutong kwentuhan, ibinigay ni Teresa ang eksaktong address ng umampon kay Ron Gerald. Ito yung umampo sa kanya, si Carmencita Arcas alias Inday. Nagtatrabaho siya sa Caloocan City Hall, sa health center siya. Ito ang kanilang address. Agad naming tinungo ang lugar. Kalat na ang dilim nung narating namin ang lungsod ng Caloocan. Tanong ko lang po, familiar po ba kayo kay Mrs. Carmencita Arcas? Carmenia yun. Carmenia Arcas. Carmenia Arcas po. Saan po siya nakatira? Yung sa baba. Ito sa Libis. Yun ang namin, napunta sa Libis. Dali-dali naming tinungo ang itinurong lugar ng aming nakausap. At matapos ang mahigit 10 minutong paglalakad, narating na rin namin ang Libis Espina sa Caloocan. Magandang gabi po. Tay, may kilala po ba kayo na Carmenia Arcas ang pangalan dito? Hindi ko alam yung pangalan niyang Carmenia, pero alam ko Inday. Inday po. Saan po siya nakatira? Doon sa border namin siya sa kabilang bahay. Pwede niyo po kaming samahan? Ay, sige po. Thank you po. Agad na naming sinundan ang babaeng magiging susi sa aming paghahanap. At sa wakas, makalipas ang mahigit 4 na oras na biyahe at paghahanap, natuntun na rin namin ang di mano bahay ni Inday. Magandang gabi po. Ako po si Tolitz po, taga KTV Channel 11. Hinahanap po namin yung si Ron Gerald Arcas po. Pauwi pa lang. Balik kayo po yung kumukup po sa kanya. Ay, Gerald, ano nga? Ano oras po siya babalik? Pabalik na. Dito na rin namin napag-alaman, matagal na rin palang hinahanap ni Ron Gerald ang kanyang ama. Dumaan pa ang 10 minuto, dumating na rin si Ron Gerald. Ay, hello po. Ako si Tolitz, taga KTV Channel 11. Nalaman namin kay nanay na gusto mo raw palang makita yung tatay mo. Opo. Kwento ni Carmenia, kalunos-lunos daw ang kalagayan ni Ron Gerald nung mapunta ito sa kanilang kustudiya. Nung napunta sa akin si Gerald, talagang hindi naman ako ang intensyon na mag-ampon, yung mayaman naming kasamahan. Nung nakitang may diferensya, hindi daw niya kayang alagaan dahil pilay. Nakabaluktot ang paa, may bukol sa likod, severe na malnourished, may pneumonia pa. Kaya naawa naman ako dahil ako daw ang pinakamalalaki na anak. Ibigay daw sa akin. Ako na lang daw kaysa mapunta pa, mamatay pa daw yung bata. Kinuha ko siya, sugal. Kung lumakad siya, swerte ko. Kung hindi siya lumakad, alaga ko na siya habang buhay. Tapos after 2 weeks na mapunta siya sa akin, pinaoperahan ko nga, pinatignan ko sa orthopedic. Ito nga yung first na operation niya, yan. Yan ang first na, yan ba? Second operation. Ito ang first operation niya, yan. Yan. Tinanggal yung bukol niya dito. Tapos, nung 7 years old siya, didiretso na siya sana, nakakalakad na siya. Nakita bumabaluktot na naman siya. Kaya, na second operation, tinanggalan siya ng ribs. Binraise do sa vertebra para daw hindi magdikit. Kailanman, hindi niya inilihim kay Ron Gerald ang katotohanan na hindi sila ang mga tunay niyang magulang. Gayunpaman, binusog daw nila ng pagmamahal at pagkalinga ang bata. Walang pinagkaiba sa pagtrato sa isang tunay na kadugo. Kasi para hindi siya maghinanakit na niloloko ko siya. Gusto ko magkaroon siya ng maaga na realization na hindi pala ako talaga member dito, pero kailangan maramdaman niyang anak siya.
Kaya't ganun na lamang ang pananabik ni Ron Gerald na makita ang tunay niyang pamilya, lalong-lalo na ang makilala ang kanyang tunay na ama. Para sa akin po kasi parang yung buhay ko po para isa pong puzzle na hanggang ngayon po nagkukulang pa rin po ng napakamaraming piraso. Para sa akin po kasi hindi pa po ako buo as isang tao. Hanggang di ko pa po nakikita yung mga tunay kong pamilya, yung mga tunay ko pong kadugo, tsaka yung tunay ko pong kalaman. Kaya nag-aanap pa po talaga ako. Kinabukasan, agad naming binalikan si Mang Reynaldo kasama ang panganay na si Renzi at ang mga taong kumupkup sa kanya. Isasama namin sila pa Maynila. Nung mga oras namang yon, magkasamang nagbabanding ang mag-inang Teresa at Ron Gerald kasama si Carmenia sa isang park. Maya-maya pa, ang pagbungad ng tanawing 16 na taong kinasabikan ni Ron Gerald na makita. Diabetes, burger disease to. Ayun ang tabi. Yes, oo nga. Okay na. Ayun kapatid mo. Kuya mo yan. Ay, Nag-aaral ka? opo. Ang pananabik ng mag-ama sa isa't isa, dinaan na lang nila sa walang patumanggang kwentuhan at kumustahan. Actually, sasabihin ko na rin sa'yo kung ano yung talagang naging bahagi ng buhay ko. Marami kayong magkakapatid. 13 kayo. 7 doon panganay. Isa na ang kuya mo. Siya ang bunso sa panganay. Sa 7 rin naging nanay. Hindi man ako ganun kalikot ng panahon ko. Kaya lamang impluwensya nung kapaligiran ko. Bukod sa inyo, bukod sa yung bunso, ikaw na ang pinakabunso sa lahat. Wala nang iba. Aminado, sir to God na ako. Ikaw na ang bunso. Saka okay lang naman po sa akin yun. Eh, papasalamat pa nga po sa inyo. Dahil po na nagpunta ako sa mundo, tsaka punta ako kay mama. Tsaka tay, mahal na mahal ko po kayo kahit I love you. hindi po ako lumaki sa inyo. Yes, I love you. Maya-maya pa, ang magkapatid na Renzi at Ron Gerald naman na hindi nagkaiba ang kapalaran. Sila ang nag-usap at nagkakilanlan. Si mama nga sabi sa akin, huwag daw magkaroon ng galit. Tsaka nakita ko daw yung mga kapatid ko, dalaw-dalawin ko na lang daw. Tsaka wala naman yun, okay na yun. At least ka napunta tayo sa isang pagdala. Tsaka masaya naman din ako nakita ko na kayo ni tatay. Samantalang si Mang Reynaldo at Teresa, dinaan na lang sa biruan ang tampuhang tila hinilom na ng 16 na taon. Hindi niya matanggap na magkahiwalay kami noon. Sino may sabi? Ako, Nasa kanya pa nga yung picture, di siya ang patay ng patay. Wala sa akin. iningatan. Natawa tuloy ito. Pero yung picture niya, yung picture ID picture niya, hindi ko alam kinuha niya pala sa Dahil wallet baka mo. ipakulam mo ko. Bakit kita papakulang mo? Wala akong tiwala sa iyo eh. Sa dinami-dami ng lalaki Ah. mo. No. Dami-dami lalaki sa island. Talagang kay Ray ka lang nabaliw, alam ko yun. Wala ka naman ibang kinabaliwan ng gusto eh. Meron nga kami team song eh. Ano bang title no? No, Love will never hold you. Kinakanta mo sa puno ng sampalok. Tingnan mo naman itsura niya hindi niyo ba nababasa? Love niya pa rin ako. Pero sabi Hindi ko, niya ako makalimutan. Charing. Charing, kita mo na? Wala akong asawa. Okay. Simula nang kahiwalay tayo talagang hindi na ako nag-asawa. Buti na ako. Diyos ko, okay ka no? Nabili na lang ako per kilo. Ayaw ko nang bumili ng buong baka. Sakit sa ulo eh. Sa ilang talaga ang laki ng pagkauntog ko. At hindi rin nakalimutang magpasalamat ni Mang Reynaldo sa mga tumayong magulang ng kanilang mga anak. Una sa kanila, sa mga kumukop doon sa anak ko, maraming salamat sa inyo. At nakita ko ang mga anak ko ay malalaki na at malulusog at mukhang mga matatalino pa eh. Nagmana yata sa pinagmanahan.
Nung oras ding yon, sinamantala nila ang pagkakataon upang makapag-bonding. Sama-sama silang kumain sa labas sa kauna-unahang pagkakataon. Ang pagbuo ng pamilya, hindi parang mainit na kaning isusubo na kapag napaso, basta na lamang iluluwa. Dahil kadalasan, sa kapusukan ng mga magulang, ang mga walang kamuang-muang nilang mga anak, ang tunay na natatalo sa laban. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.